Ngayon, ipakita natin yung paulit-ulit na sinasabi nila Sara Duterte na hindi daw ho kilala si Madriaga. No? Hindi kilala. Pero sa pagbati, happy birthday, Sir Ram. Oh. Sa pagpunta mo nun. Tapos ito pa ho, mga kababayan, mga boss chipa mo, sir. Di ba? Ito po ang video, mga bossing, na magpapatunay na puro sila kasinungalingan. Oh. Sa pagpunta mo nun, maling sa dati ng college ako eh. Gino daw po yun, oh. Crack na dun pa ako, pero nung pumasok ako sa military, hindi kasi walang job, walang military. Ayan na, sinusunod na. Di ba? Alas 5 na madaling araw, oh, gising na yung anak ko. Sure. Oh. What are you gonna do? Run. Oh. Oh, go. Have your breakfast na. Okay, tuloy. Ako, magyayabang pa, nanalo siya ng ano. Oh, show your trophy. Nanalo daw kasi siya nung nakaraan. No, ngayon, you gonna receive another one? Today? Yeah, and I go to get like this. Oh, with the medal. Okay. Wala nagsusunod. Oh yeah, ayan si Ramil Madriaga ho yan, mga kababayan. Di po ba? Oh. Oh, You're almost done. almost done. You. Oh, nakita nyo, inaaya na ako. Oh. Those students, it's only the army that has the full support on those who are studying law. So, paano yan, mga DDS? May mga video, may mga patunay. Di ba, Ma'am Elena Garcia? Iyakan na muna. Yan ang mahirap sa inyo mga lintik kayo mga utu-utu kasi kayo No? Ngayon mga kababayan, nung kailan ba yun? Isang buwan na yata ang makalipas, may kumakalat na balita na gustong ipatira sa loob ng kulungan niya itong si Ramil Madriaga. Ngayon, sino iisipin mo kung sino gustong magpatira doon? Sino iisipin mo na tao na gustong magpategi kay Madriaga? Kasi meron daw pong bagong pasok sa Oblo, gusto banatan na agad si Madriaga. Di ba? Baka kasi talagang napakalaki po ng posibleng maging epekto ni Madriaga, lalong-lalo na po doon sa impeachment ng Vice Presidente. Aba, ang sinasabi ba naman yung pera daw po na ginamit sa kampanya galing sa Pogo. Yung pera daw po na ginamit sa kampanya galing daw po sa mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot. Kaya nga siguro baka takot na takot. Baka kaya takot na takot ang Vice Presidente at ang dating Pangulong Duterte na pabuksan po, mga bossing, yung bank account nila na joint accounts kasi baka totoong meron tayong makita na Sami Uy na pangalan. Di umano na nagdedeposito ng 2 bilyong piso daw po doon sa bank account. Di ba? Baka lang, syempre. No, kasi hindi naman kami kagaya ng mga DDS. Puro lang daw baka, siguro. Natural, hindi kami kagaya ng mga DDS na meron kaming puting ahas na siguradong sigurado. Tapos pagka nalaman, wala naman pala. Kami dito, no, kahit na nagsusumampal na sa mga pagmumukha namin yung mga ebidensya, hanggat hindi pa napapatunayan na ninakaw ng Vice Presidente yung pera, nire-respeto pa din namin. Di ba? Mga DDS, puting na yan, si Bongbong Marcos magnanakaw. Sabi ka, si Bongbong Marcos magnanakaw. Hanapan mo ng ebidensya. Mga gago, wala namang maipakita. Sabi, ni Rodrigo Duterte na taga Dahig, nandiyan, shout out boss ha. Ikaw ba si Bret Hart? Hindi, pang-run ko yan, pang-takbo ko yan, no? Hindi kami kagaya ng mga DDS ninyo. Hindi kami kagaya ninyo na, meron kaming patunay. Hanapan mo ng patunay, walang ipapakita. Si Bongbong Marcos, adik. Si Bongbong Marcos gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Asan ebidensya nyo?
lalabas namin yung kanyang video sa tamang panahon. Abay, gago. Tatanungin ko ulit kayo mga DDS, gago ba kayo? No? Hindi kami kagaya ninyo. Kaya hanggang ngayon po, patanong pa din kami. Kahit nagsusumampal na sa mga pagmumukha namin, yung mga ebidensya, lalo na sa impeachment ng Vice Presidente, patuloy na nirerespeto namin na siya ay hindi pa nahuhusgahan. Ganon kami dito. Hindi kami yung sasabihin, no? Ganito, may bangag tayong Pangulo. O, ano ang ginawa? Kinabukasan, mga bossing, ay sabi, ay wala man ako sinabi na may bangag na Pangulo. Di ba? Yung 18 Marine ayaw imbestigahan, ayaw magpa-imbestiga. Yun yata, baka mali, boss. Yung sinasabi mo, ayaw imbestigahan. Utang ina, sabi nga, isa-isahin daw eh. Isa-isahin daw tanongin eh. Ng NBI eh. Yung 18 Marines, ano sabi? Ayaw. Abay gago. Di ba? Parang gusto pang pagbukain ho, mga kababayan, nung mga nakapalibot sa kanila, nila Defensor, nila Baligod, na hindi po normal yung pagko-question and answer, yung pagko-cross-examine sa 18 marites, mga kababayan. Normal yun. Ikaw magrereklamo ka. Magrereklamo ka, siyempre tatanungin ka, sino ka ba? Bakit mo nirereklamo to? Ano ba yung sasabihin mo? Ano ba yung gagawin mo? No? Para malaman kung may galit ka lang doon sa nirereklamo mo. Di ba, mga kababayan? Oh. Tapos sila ayaw. Basta ganyan lang. Ang dami yung hindi NBI ang mag-imbestiga. BRC, Diyos ko po, ang dami. Tapos sasabihin, no, ni Defensor, utangin na, magreklamo po ako. O sige, sabihin mo na reklamo mo. I have the right to remain silent. O di ba? Hindi maniniwala si Ray Santos sa inyo. Puro kalokohan, puro katarataduan ng mga pinagsasasabi lang ho. Oh, pagka alam nila ipit sa NBI, kapag alam nila yari sa NBI, ay wag da, hindi yan yung tamang lugar. Ano tamang lugar? Pati ho, yung sa impeachment ng Vice Presidente.